Huwag ka munang bibili ng bagong iPhone. Kung nagbabalak ka bumili ng bagong iPhone or yung iPhone 16, huwag na muna. Teka, ipapakita ko sa inyo. So, ito yung isa sa mga sinusundan ko pagdating sa mga iPhone updates. Itong Zizolo Tech. Pinakita niyo yung mga dummy model. So, ito hindi pa naman to official. Pwedeng ito or pwedeng hindi rin ito yung magiging final look ng iPhone 17 series. So, i-release to sa September at ang napansin ko lang merong bagong nadagdag sa lineup. So, ito yung iPhone 17, naka A19 chip na yan lahat. So, for the Pro and Pro Max, A19 Pro na yung chip dyan. So, balik tayo dito sa iPhone 17. So, it looks just like the iPhone 16. For sure, chipset, battery, as well as konting upgrade sa camera. Yun lang yung mababago sa kanya. But this one, look at this one. So, ito yung iPhone 17 Air. And this might be the thinnest and the lightest iPhone ever. So, tingnan natin dito. So, yan. Pinakita niya kung gano'n lang kanipis. So, tingnan nyo, kasing nipis lang siya. Lock button or yung mga volume rocker, ganun lang siya kanipis. And ito muna. Kung mapapansin nyo, isa lang yung camera niya. 48 megapixel daw yan. Actually, nagagandaan ako sa design yan. So, USB Type-C yan lahat, of course. Ganun lang siya kanipis. Kasing nipis lang siya ng USB Type-C. So, yan. Sinukat niya. Parang 5.91, 5.95 millimeters lang thickness. So, proceed tayo dito sa dalawang to. So, ito yung iPhone 17 Pro and then yung iPhone 17 Pro Max or kung tatawagin nilang Ultra, ito yung magiging iPhone 17 Ultra. Ang lapad ng camera bump and iba na talaga yung design. At oo nga pala, it is rumored din na 120Hz ProMotion display na lahat ng iPhone 17 series including the base model. And yun lang naman yung mapapayo ko. So hintay pa, konting hintay pa para at least walang pagsisisi sa huli. For sure, kakaibang hype yung meron dito sa iPhone 17 series dahil iba na yung itsura niya. So for more iPhone updates, tips, tricks, and tech content, follow me here.